want you to fill this questionnaire, Ellie. Sabi naman ni Dr. Mendoza sa kanya habang iniabot ang papel. Do I look sick? Narinig niyang sabi ni Neb kay Uncle Raul. Sweetheart, kaagad niyang saway dahil hindi kaaya-aya ang himig ni Neb. Hinuli niyang tingin si Dr. Mendoza bago tuluyang lumapit muli sa asawa. Walang masama sa ginagawa natin. Nag-aalala lang kami sa'yo. Sabi ko nga, okay ako. Nakaramdam na siya ng inis. Ano bang problema mo, Neb? Di kaagad umimik ang kanyang asawa. Halatang nagulat sa naging reaksyon niya. Nagbuntong hininga ito at saka tila ubos na ang pasensya na inihilamos ito ang sariling mukha. Thanks for the concern but naaabala lang tayong lahat sa ginagawa natin, saad ng kanyang asawa. Pero sinabi mo na may pagkakataong sumasakit ang ulo mo. Saad naman ni Dr. Mendoza. Ano? Bakit di ko alam yun? Nagulat naman niyang tanong na tiningnan ng tiim si Neb. Hindi mo sinabi sa akin yun. Sweetheart, kagabi lang ako nakabalik at kanina lang din ay tanong sa akin kaya ako nabanggit. Ellie, anang kanyang tiyuhin na siya naman ang sinaway. Alright, I think this seems to be a hard day for the both of you, ani Dr. Mendoza. Hayaan na lang muna natin si Neb. We will conduct further observation and test kung kinakailangan. Maiwan ko muna kayo. Raul? Tumango si Uncle Raul saka tumingin sa kanila. Tumango naman siya at sumabay na to kay Dr. Mendoza palayo sa kanila. Naiwan sila ni Neb. Sweetheart, wag mo muna akong kausapin. Agap niya sabay talikod saka naglakad palayo. Alam niyang sumunod ito. Sweetheart, ano? Di niya na itinago ang inis sa kanyang asawa. Tinanong kita kagabi, wala kang sinabi sa akin. Ano bang problema? Gusto mo ba talagang makabalik? Oo naman. Mabilis na tugon ito at saka siya tinangkang hawakan, ngunit umiwas siya. Tsaka tila kay bigat nang magbuga ito ng hangin. Look, this is not easy for me. At sa akin madali, agap niya. Siyempre hindi pero bakit ganun? Muli niyang agap kay Neb, tsaka mabilis na muo ang luha. Parang pakiramdam ko ang dami mo biglang itinatago. Ang dami mga tanong ko hindi mo sinasagot. Ang hirap, Neb. Sweetheart, ani Neb na tila biglang naubusan ng sasabihin. Kung naging mahirap para sa iyong ilang buwan na nawala ka, nahirapan din ako. Kala mo ba okay ako nung panahong wala ka? Na hindi ko alam kung nasan ka, kung okay ka ba? Kung kumakain ka ba, kung nakakatulog ka? Bigla kang nawala, Neb. Para kung mababaliw kakaisip sa'yo at sa paraan para mahanap ka. Tapos dumating ka, akala ko okay na. Pero wala. Wala ka naaalala. Paanong... Shh! Hey! Ani Neb nang tila makabawi at mabilis siyang niyakap. Umiiyak na kasi siya. I'm sorry. I'm so sorry. Tahan na. Tuluyan nang napaluha si Emily dahil sa inis sa asawa, gulat at awa sa sarili. Tila hindi naintindihan ni Neb ang tunay na sitwasyong dala ng pagkawala ng memorya nito at parang ito pa mismong ayaw na malaman ang totoong nangyari. Tila nais pa nitong manatili na lamang na tanong ang lahat. Ayoko na lang dagdagan pa ang alalahanin mo. Gusto ko lang samantalahin ng pagkakataong magkasama na tayo ulit. Sabi ni Neb habang yakap siya at panay ang hagod sa kanyang likod. Tsaka bahagyang lumayo sa kanya, sabay tingin sa kanya ng buong tiim. Pero kailangan natin makasiguro. Aniya ngunit lumapat naman ang daliri ni Neb sa kanyang labi. Okay, I will coordinate na, alright? Gagawin ko to para sa'yo. Dahil ang totoo, okay naman ako. Ayokong pilitin ang sarili kong alalahanin lahat dahil wala naman talaga. At kung meron man, bakit di ko sasabihin sa'yo? Sweetheart, masaya ako nakita na kita. Na nakabalik na ako at kasama na kita. Yun naman ang mahalaga sa akin eh. Ikaw lang, naiintindihan mo ba ako? Mahabang sabi nito at napatango na lamang siya. Pero gagawin pa rin natin ang tests. Sabi niya na muli itong tingnan. Fine. Tila sumagot lamang to upang tumigil na siya. Nagbuntong hininga siya ngunit tinanggap na rin niya ang pilit na pagsang-ayon nito. Stop crying, let's go. Hinawakan ni Neb ang kamay. Hinila siya ngunit hindi siya kumilos. Nagtataka siyang nilingon nito. Nakita niyang nagbuntong hininga ito. Saka humarap sa kanya at inabot ng isa pa niyang kamay. Tinitigan siya nito. Do you trust me? Seryosong tanong ni Neb. Oo naman, mabilis niyang tugon. Kaya maniniwala ka sa akin. Alam ko ang ginagawa ko kahit hindi ko alam ang nangyayari sa akin. At kung sakali man na may maalala ko, ikaw ang una makakaalam, okay? Di na siya tumugon kundi nagbuga na lang ng hangin.
Malaki naman ang tiwala niya sa kanyang asawa. Kahit pang buhay niya, kaya niyang ibigay dito. Ganon niya kamahal si Neb. Ganon na lang ang pagnanais niyang samahan to sa lahat ng pagkakataon. Ang maging katuwang nito sa lahat ng bagay, mahirap man yon o masakit, handa siya dahil asawa siya ni Neb. Nakita niyang sinilip ni Neb ang relong pambisig nito. 11:00 na, nagugutom na rin ako. At nang tingnan niya ito ay bahagya na itong nakangiti. Ano nakakatawa? Wala, sagot nito at saka hinagip ang bewang niya. Mabilis tong kumilos at hinalikan siya. Huli na upang umiwas siya dahil lumapat na ang labi nito sa kanya. Neb naman, nakakahiya. Animoy totoo niyang saway gayong kaagad siyang nakaramdam ng kakaibang init dahil sa ginagawa nito. Wala namang tao. Akma siyang muling hahalikan, ngunit pilit niya nang nalayo ang sarili bago pa may makakita sa kanya. Ngunit kahit nakalayo na siya, di naman binitawan ni Neb ang kamay niya. Nauna na siyang naglakad patungo sa elevator, kaya nahila niya ito. You look pretty, sweetheart. Bulong ni Neb sa kanya. Sadya pa nitong nilapit ang labi sa kanyang punong tenga. Nakaramdam siya kagad ng pagkadarang, ngunit pilit niyang inayos ang sarili. Ano bang pinagsasabi mo? Niya habang hinihintay na magbukas ang elevator. Kumilos si Neb, niyakap siya mula sa likuran niya, tsaka ay sinubsob ang sariling mukha sa pagitan ng kanyang leeg at balikat. Nais niyang sawayin to, ngunit sumasabay naman ang sensasyon na kumalat sa kalooban niya. Napatingin siya sa paligid at nakita niyang isang nurse na tila lalapit sa elevator. Nang mapansin ito marahil ang kakatwa nilang posisyon, ay tumalikod to at lumayong muli. Kahit alam niyang wala itong sabihin, alam niyang naiilang to sa kanila. Siya man ay tila napahiya. Noon bumukas ang elevator. Lumakad siya papasok, kaya napilitan si Neb na lumayo sa kanya. Nakasunod to sa kanya na hawak pa rin ang kamay niya. I still miss you, sweetheart, sabi ni Neb sa kanya. Sila lamang ang laman ng elevator, kaya malayo nitong lalaro-laro ang kamay. He even brought her hand to his lips and kissed it like craving. Nasa ospital tayo, Neb. Saway niya na pilit itinatago ang pagkadarang. Umayos ka. E di uwi tayo sa bahay. Saan nito? Tiningnan niya na masama ang kanyang asawa. Akbang sisitahin niya ito nang bumukas ang elevator na nasa second floor na pala. Lumabas ang dalawang babae. Napatingin naman siya kay Neb nang biglang umayos ng tayo ito. Mula pagkakasandal, lumapit to sa kaliwa niya. Naroon na kasi ang dalawang babae. Nagtaka siya kaya tiningnan niya ito. Stay close, ani Neb at inakbayan siya. Lalo siyang nagtaka. May bigla siyang naramdamang tensyon mula kay Neb hanggang sa makarating sa lobby, di na inalis pa ni Neb ang pag-akbay sa kanya. Kasabay nilang lumabas ang dalawang babae. Nakita pa niyang sinundan ng tingin ni Neb ang mga babae hanggang sa mawala sa paningin nito dahil tuloy ang nakalabas sa mga yon. Saan ka pupunta? Nagtataka niyang tanong kay Neb. Stay there, sabi nito na lumapit sa information. Ilang sandali itong nakipag-usap at sa muling paglapit ito sa kanya, seryoso na to at nasa tenga ng cellphone. He just grabbed her hand and held it tightly. Abala na ito sa pakikipag-usap kay Rio. Hello? Nagtatakang sagot ni Emily sa isang tawag. Nasa cafeteria siya noon at kasalukuyang naka-lunch break. Masyado kasing maraming trabaho kaya noon na lamang niya nagawang bisitahin ang cellphone niya. At nagtaka siya na may 4 na missed calls na pala siya. Lalo pa siya nagtaka dahil hindi nakarehistro ang numero. Dapat ay tatawagan niya ang naturang numero nang tawagan siyang muli. Hello? Ulit niya nang walang tumugon sa una. Who's this? Wala namang tumutugon kaya lalo siyang napaisip. Alam niyang naririnig siya dahil naririnig niya mahinang paghinga ng kung sino mang nasa kabilang linya. Hello? Iritado niya ng ulit. Kung hindi ka magsasalita, it's better to not call again. Ever. Nakakaabala ka. It's Neb. Anang tinig na nagpabigla sa kanya. Nagulat siya at hindi niya akalain na boses lalaki ang narinig niya. Bigla ring nagbago ang tibok ng kanyang puso. Pilit pinagana ni Emily ang isip sa kabila ng pagsikdo ng kanyang dibdib. Inalala niya kung sino si Neb, pati na rin kung pamilyar sa kanya ang tinig nito. Sinong Neb? Nagtanong na lang siya kaysa naman mag-isip pa. Paano mo nalaman ang number ko? Remember, sa Makati, sa club? Sagot nito. Napamanghang bigla niyang saad. Yeah, ikaw yon, Neb. Right, salamat nga pala sa pagligtas mo sa amin.
Bigla ka kasing nawala kaya, well, thank you na lang ulit. Paano mo pala nalaman ang number ko? Kay Naya, tugon muli nito. Kilala mo si Naya? Muli siyang nagulat. Wait, paano? Nagkita kami, by chance. Kumunot lamang ang noo niya sa lubhang pagtataka. Teka lang, you met by chance, meaning kilala mo siya. Sandali, hindi ko maintindihan. Sa isang car show kami nakita kahapon. Akala ko hindi niya ako natandaan pero nilapitan niya ako. Sagot ni Neb. Muling napaisip si Emily. Wala siyang matandaan na nakita ni Naya ang itsura ni Neb dahil nahihilo pa to at tapos ng lahat na magkamali ito. Kaya walang pagkakataon na makita ni Naya si Neb. Paano nakilala ka ni Naya? Di niya maiwasang maitanong. Yun din kasi ang tanong niya sa sarili. Mahalaga pa ba yun? Sagot tanong ni Neb. Napaangat ang kilay niya sa pagsang-ayon ng isip niya. Naroon din naman si Naya kay may pagkakataon pa rin makita nito si Neb. Hindi lamang niya napansin. Kamusta ka na? Natigilan si Emily sa tanong na yun ni Neb. Again, her heart pumped like in sudden excitement. Kaya lang ba ito tumawag para kamustahin siya? Nag-aalala ba ito? Bakit? Okay naman ako. Kasunod noon, napapikit siya. Sinitan niya ang sarili dahil sa biglaang pagkailang niya. Kung ano-anong biglang tumatakbo sa isip niya. Pwede ba tayong magkape? What? Her emotion reacted first before her brain. I mean, para saan? Narinig niya ang pagtawa ni Neb. Hindi yun malakas sa tao ngunit sapat na upang mayanig ang kalooban niya. Mula sa kung saan, tila kinilig siya. Ngunit bakit? Kung pwede lang naman. I can take no for an answer. For now, saad nito. Oo, it's a no. For now. Aniya na ikinagulat niya. I mean, hindi ako pwede eh. Ever? Okay, naiintindihan ko. Hindi na siya nagsalita sa pagbabaka sakaling mawawala na ito sa linya. She already said no. Marahil mawawala nito na magana makipag-usap sa kanya. Hello? Narunubok niyang sabi ng ilang sandali ay walang nagsalita. Pariniguro niyang wala na nga ito. I'm still here. May sasabihin ka pa? Napaigtad siya nang bigla itong tumugon. Mariin siyang napapikit. Pakiramdam niya napahiya siya sa harap nito, gayong nag-iisa naman siya sa mesa. Wala. Ani ang lalaki pa ng sungit ang tinig niya. Dala marahil ng pagkapahiya, naiinis siya sa kanyang sarili. Di naman niya kailangan magkaganon. Di naman niya talagang kilala si Neb. Yun pa nga ang unang pagkakataon na nakausap niya ito ng matagal. Lalo pa siyang nainis dahil parang excitement ang nararamdaman ng mga oras na yon. Wala naman dahilan upang magkaganoon siya. Tumikim siya upang bawiin ang sarili. Hindi dapat siya magpaapekto sa lalaking kausap niya. Ikaw ang tumawag, kaya ikaw may sasabihin. Muli itong tumawa. Nadagdagan ang inis niya at pakiramdam niya. Nakahalata nitong nangyayari sa kanya kaya tila nasisihan pa ito. Nasabi ko na, di ba? Umismid siya. At sinagot na kita, so I think we have nothing to talk about. Okay, hindi mo kailangan magsungit. Sinabi ko namang naiintindihan ko na offend ba kita? I'm sorry. Sagot nito. Bakit mo naman nasabi yon? Tanong niya. You sounded like it. Mabilis itong tugon. Of course not. Tila pagtatanggol niya sa sarili. I need to hang up, may gagawin pa ako. Okay, bye. Saad lamang nito. Iba ang inasahan niya, yun ang totoo. Ang buong akala niya tatanggi ito at sasabing nais pa nitong na makausap siya na matagal. Ngunit hindi, na ikinagulat niya. O mas tamang sabihin, ikinadismaya niya. Bakit naman? Anang isip niya. Hindi muna niya inalis ang cellphone sa tenga sa pag-aakala na mawawala na ito sa kabilang linya. Yun nga ba ang tunay niyang dahilan? Okay na, biglang saad ni Neb. Pwede mo nang i-off ang phone mo. Tila na taranta ang ulirat ni Emily. Di niya maintindihan ang kanyang sarili. Una, hindi niya alam kung bakit di pa rin niya kaagad ini-off ang cellphone niya. Pangalawa, hindi maunaan ang kanyang nararamdaman. Wala naman dapat dahilan upang tila matagal niyang hinintay na tawagan siya nito. Di naman niya lubos na kilala ang lalaki. Ikaw mauna, ikaw tumawag, diba? Aniya. Gentleman ako, you go first. Sabi nito, she winced. Okay lang sa akin, ikaw na mauna. Okay, bye. Sabi lang nito at narinig niya na ang bisiton. Bastos. Inis niyang sambit habang pinagmamasdan ng kanyang cellphone. Saka rin sinita ang sarili dahil siya naman ang nagsabi na tapusin na nito ang pag-uusap nila. Huminga na lang siya ng malalim at titinuloy ang naudlot na pagkain.
Kailangan niyang pumalik sa kanyang trabaho. At nang matapos, kaagad na siyang bumalik sa workstation niya. Ngunit nang sumapit ng hapon at oras ng uwian nila, nagulat siya na sabihin sa kanya ng guard sa lobby na may lalaki naghihintay sa kanya. Nais daw siyang makausap nito. Hindi sana niya haharapin dahil nagmamadali siya. May usapan kasi sila ni Naya at dapat magkikita sa isang restaurant. Ngunit sinabi ng guard sa kanya na 2 oras nang naghihintay ang lalaki para sa kanya. Tumayo ito na makita siya. Ngumiti ito. Siya naman ay tila natulos sa kinatatayuan. Wala rin siyang mahagilap na salita upang kausapin to. Isa lang nang babaw sa kanya. Gulat. Hi. Yun lamang ang kailangan sabihin ni Neb upang mag-iba ang tibok ng puso niya. Hindi niya magawang kumurap. Lubang hindi niya inaasahan at inaakala na makakaharap niyang muli si Neb. Sorry kung nagulat ka. Siyabi mo kasi kanina hindi ka pwedeng magkape. Kaya baka ngayon pwede na, agap nito. Nahaluan ng buga ng hangin ang ginawa niyang pagtawa. Hindi pa rin ako pwede ngayon. May appointment ako. At saka ano bang ginagawa mo dito? Niyaya nga kita. Wow, wait. Putol niya sa sasabihin nito sabay angat ng kanyang kamay. Neb, right? Ito na may nilahad ang kanang kamay. Nell Benedict Viero, Neb for short. Napatingin to sa kamay nito, tsaka umangat patungo sa mukha nito. Nakatitig to sa kanya. Okay, hi, I'm Emily Almoguera. Sabi niya at napilitang tanggapin ang paglalahad nito ng kamay. Ayaw niyang gaspangan ng pakikitungo. He was still nice even if he invaded her space. Ellie for short. She wanted to pull back her hands, but his grip was unexpectedly slightly tight and warm. Nakatingin si Neb sa kanya, ngunit ramdam na ramdam niya ang init ng palad nito. Pasimple siyang umiling sabay pilit na binawi ang kamay niya. Saka nagpakawala ng hininga. Alam mo, nagpapasalamat ako sa ginawa mo para sa amin. Sabi niya habang lihim na pinakikitunguhan ang abnormal na tibok ng kanyang puso. Utang na loob talaga namin to'y sa'yo. Kung nandito ka para doon or gusto mong magbabayad? No! Mabilis itong tumugon. Kung hihingi sana ako ng kapalit, edi sana, doon pa lang sa club sinabi ko na, napatango siya. I'm sorry, ano pa talaga ang kailangan mo? Hindi ko kasi magets kung bakit bigla ka nagpakita. At nag-effort ka pa talaga. Tumawa ito. Tawang tila nahihiya. Hindi ko naman to plano. Nakita kami ni Naya, di ba? Napag-usapan namin yung nangyari. Nagkakamustahan. Nakakapag-usap kami. Kinumusta kita sa kanya at ang sabi niya, ako na lang daw mismo mga musta sa'yo, so I'm here. I just wanted to check on you. Hindi niya napigilan na mapangiti. Okay naman ako. Medyo traumatic yung nangyari kaya wala mo ng girls night out. But I'm fine. We're actually fine. Salamat sa concern. Tumango-tango naman ito. I see. Muli siyang umiti. Wala na siyang maisip na iba pang sasabihin. Hindi niya malalaman kung aalukin ba niya ito na maupo at uupo rin siya o nagpapaalam na dahil talagang nagmamadali siya. Malamang hinihintay na siya ni Naya. May lakad ka pa ba? Tanong ni Neb. Marahil na puno nito ang pagkabalisa niya. Actually, yes. Magkikita kami ni Naya. Nasa isip niya na pakakawalan na siya nito kung maririnig nito na ngumiti mulit ito. And she liked his smile. Hindi maitatanggi ang magandang pisikal na anyo ni Neb. Tindig pa lamang nito ay kapansin-pansin na. Masyado nga itong matangkad kumpara sa kanya kahit na nasa 5 feet 3 inches lang naman ang height niya. He was not those typical looking good guy. Hindi mo kang mistiso, kumbaga nga kayo manggian ko rin ng balat. His facials were not perfect too. Pangahan ito. Hindi rin perpekto sa pagiging matangos ang ilong nito kahit na prominente. Tama lamang para bumagay sa hugis ng mukha nito. Ngunit ang mga mata ni Neb ang nagpapaaliwala sa mukha nito. He has those deep eyes na madalas una napapansin ng mga kababaihan. Ganun ba? Saan ni Neb? Yeah, kaya nga kailangan ko nang umalis. Sa kanya nahiling na sana hindi na siya pahirapan ni Neb. Sige, some other time na lang siguro. It's a no for now.
Sabi nito. She tried to smile lightly. Ayaw kasing isipin itong may pag-aalinlangan sa kanya. Baka tuluyan na siyang pumayag sa paanyaya ng isang estranghero kung tutuusin. For now, aniya at huli na upang bawiin yon. Pinahamak din siya ng tudiro niyang damdamin. Noon ito ngumiti na nauwi pa sa isang tawa. I will take that as a yes for next time. Aalis na ako. Sabi na lang na hindi binigyang pansin ang sinabi nito. Saka nagsimulang humakbang paatras. She really needed to go or else her torn mind will obey her excited heart. Tumango ito kaya napilitan siyang talikuran to. Naiilang man dahil alam niyang inihahatid siya nito ng tanaw, pinilit niyang kumilos ng normal, na tila wala lang pag-uusap na yon. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, may tumawag na sa kanya. Tila tinig yon ni Neb. Ellie? Hindi siya sigurado ngunit alam niya, tinawag ang pangalan niya. Ellie, muling banggit sa kanyang pangalan. Hanggang sa may naramdaman siyang humawak sa braso niya. Floating thoughts? Sabi sa kanya ni Naya nang lingunin niya ito. Hawak nito ang braso niya. Noon siya bumalik sa kasalukuyan. Grabe, sabay niya. Nasabay abot ng juice saka humigop gamit ang straw. Nasa clubhouse na nasa loob ng subdivision na tinitirhan ni Naya. Grabe talaga. Ang dami kong sinabi just to realize na wala palang nakikinig sa akin. Nasa bakasyon ba ang isip mo? Paninita nito. Umiling siya. May iniisip lang ako. Ano? O sino? Alam ko na. Si Neb. Umiikot ang mga matang sabi ni Naya. Sino pa ba? Sinalaysay niya kay Naya ang buong pangyayari kung paano niya nahanap ang kanyang asawa. Sinabi rin niya ng kalagayan nito tungkol sa memory nito. Di kasi niya maiwasang mag-isip pa rin dahil hanggang na mga oras na yon may duda pa rin siya tungkol sa nangyari kay Neb. Ito naman ang umiling. Nag-aalala ka pa rin ba sa kalagayan niya? Do you really think may sakit talaga ang asawa mo dahil lang hindi niya naaalala ang mga nangyari sa kanya? Look, 2 weeks na siyang nakabalik. Like you said, wala naman nagbago sa behavior niya. Unti-unti na rin niyang naaalala yung mga tao at ang bagay na kailangan niyang maalala. What seems to be the problem now? Hindi ko alam. See? Nanlaki ang mga mata na agap ni Aya. Padabagtong sumandal sa upuan. You are just too worried, paranoid and stressed. Ako? Naniniwala ako na okay ang asawa mo. Napabuntong hininga siya. Hindi pa rin siya kumbinsido sa sinabi ni Aya. Kilala niya ang kanyang asawa, lalong kilala niya ang kanyang sarili. Paulit-ulit na bumabalik ang duda sa kanya. Hindi siya matahimik. Pakiramdam niya may nagbago pa kay Neb. Naging mas tahimik ito. Madalas na itong makitang nasa malayo ang tingin. Tila napakalalim ng iniisip. Kapag naman tatanungin ito ang laging sagot, maayos naman daw to. Alright, come on, tell me. Ano ba talagang nasa isip mo? Ani Naya sa kanya. Tinignan niya ito. Feeling ko may hindi sinasabi sa akin si Neb. Ewan ko bes, pero parang may mali talaga. Dati hindi naman siya insomniac. Madalas siya magtrabaho sa bahay noon. Pero ngayon hindi niya na ginagawa yun at saka hindi pa rin siya pumupunta sa office niya sa autocrib. Ang weird lang. Kumunot ang noon ni Naya. Akala ko ba wala namang nagbago sa kanya? Wala naman talaga. In terms of attitude niya towards sa akin, siya pa rin naman ang asawa ko. Alam ko yon. Ang sinasabi ko, parang biglang nag-iba yung alam niyang lifestyle niya. Alam mo bang binabawalan niya ako mag-jogging at mas gusto niyang laging magkasama kami ngayon? Tumawa si Naya. Nagtaka siya. Natural bes. Halos 1 taon kang di nakasama ni Neb. Di naman nakakapanibago yun. He missed you so damn much kaya ayaw niyang mawala ka sa paningin niya. And to think siya yung nawala, sobrang mahal ka lang nun. Hindi eh. Ayaw magpaawat niyang sabi. I mean, parang binabantayan niya ako. Eh ang sabi mo nga, 'di ba? Siya ang nawala, hindi ako. Pero bakit parang meron siyang pinaghahandaan? Natigilan si Naya. Marahil na intindihan na nito ang sinasabi niya. Muli siyang napabuntong hininga. What exactly do you mean, Ellie? Tila nauwi sa pag-aalalang tanong ni Naya. Tinignan niya ang kanyang kaibigan. Parang gusto ko nang maniwala kay Uncle na hindi siya talagang nawala at pakiramdam ko, planadong kanyang pagbabalik sa buhay ko. Ellie, himig sinasaway na sabi ni Naya. Ngunit wala na siyang sinabi pa. Alam niyang hindi tama ang nararamdaman niya. Ngunit paano niya pipigilan ang sarili sa isiping tila may nagbago sa asawa niya.